Umaga mga kabayaning Pilipino. Magbigay lang po tayo ng komento at reactions doon sa sinasabi ni Senator Marcolita sa mga legal luminaries na inahalintulad niya sa isang ahas. No? Tama naman po yung pagkasabi ni Senator Marcolita doon. Diba nung nag-speech siya, nagsabi siya na sinabi niya doon na nag-quote siya doon about doon sa paggawa ng Panginoon, no? Unang in the beginning, ginawa ng Panginoon ang mundo. Ginawa niya yung tao, sila Adan at Eva. Tapos binigyan niya ng mga karapatan na kainin lahat, no? Maliban na lang, no? Doon sa isang puno, kumbaga may batas, no? Sinabi ng Panginoon sa kanila na yun ang pinagbabawal na kainin. So itong mga legal luminaries, ngayon i-divert natin noon sa konsepto ng legal luminaries. Na ito sila sila former Associate Justice Carpio, sino pa yun, Pono, Ascona, so on so forth, no? Marami pa, no? Yung mga retired justices. So ikaw, andoon kasi isang branch na yun, Supreme Court, no? Na tinatawag natin na kataas-taasang hukuman. So you are a member before that department. And then, since nagiging retired, since you are a retired, ngayon, babaguhin mo na yung konsepto mo. Dahil lang gusto mong magbigay ng komento, which is mali naman. So yung 13-0 na unanimously na bumoto pabor doon sa impeachment complaint na ibasura, ay pinag-aralan nila yon ng maigi, ng maayos. Ikaw ba naman, Associate Justice ka before, no? Party ka ng isang institution. Tapos you tried to against, no? Yan yung sinasabi ni Senator Marcolita na ipinag-ano niya sa isang ahas, no? Yung mga legal luminaries. Alam mo na nga may batas na bawal, na pinagbawal ang Korte Suprema. Bakit mo pa ididiin yung sarili mo, no? Nasuwayin yung utos na yon, no? And then gagawa ka ng sarili mong konsepto. So yun yung pinag-ano ni Senator Marcolita about doon sa pinapatungkulan niya yung mga legal luminaries. Ikaw ba naman, party ka ng isang institutions? Alam mo na, sinabi na nga doon ng 13-0, no? 13-02 na bumoto against doon sa impeachment complaint na which is bawal nga, lumabag sa 1-year bar rule, and then maraming mga paglabag na ginawa. Kaya nga pinapasagot yung kongreso pero anong ginawa nila? Hindi man lang sila nag-comply. Tapos ngayon naglabas na ng decision ang Korte Suprema, no? About doon sa na ipinag-utos, about doon sa impeachment complaint na ipinag-utos na ibasura na wala ng jurisdictions ang Senado na ipagpatuloy pa ang impeachment complaint against to BP Sara, no? Dahil nga maraming mga paglabag yung proseso hindi nasunod, hindi nabigyan ng due process, hindi daan sa committee, no? Kung anong committee man ang naghahawak, and then hindi pinabasa sa mga congressman. Kumbaga pirma lang sila na pirma. Marami nga doon nagulat akala daw nila attendance lang, yung pala impeachment complaint na pala yun. Hindi man lang nila nabasa yung kabuuang ng impeachment complaint. Aminado doon si Senator Marcolita, kaya pinahalintulad niya doon inahalintulad niya doon sa sinabi ng Panginoon. Binigyan na nga sila ng authority, may batas na, pero sinusuway pa rin. Nakukuha nyo ba? Nagigits nyo ba? So yun ang ginawa, yun yung parang inahalintulad niya sa isang ahas, yung mga legal luminaries na nag-against doon sa decision ng
katas-taasang hukuman. Pero inyo po, 13-0, 13-02 ang bumoto against doon sa impeachment na pinail ng House of the Representatives against to Vice President Sara. Yun yung konsepto doon eh. Kasi nga, maraming paglabag, maraming ginawa na paglabag ang House of the Representatives doon sa impeachment na pinail nila against sa Vice President. Hinihimay-himay ni Senator Marcolita eh. Pinaliwanag niya kung ano po ba yung mga legal remedies, no? Yung legal remedies kung bakit di pwedeng ipagpatuloy ang impeachment complaint against sa Vice President dahil nga maraming mga paglabag na ano doon na nakikita nila. So yun din yung nakikita ng Supreme Court kung bakit binasura nila and then nakapag-decide sila na unanimously na ibasura dahil mula sa umpisa walang bisa ang impeachment complaint against sa Vice President. Void and abunations ba yun? Abunation? Void and abunation. So mula umpisa wala na siyang bisa. Kaya binasura siya. Kaya di na pwede, wala nang jurisdictions, hindi na pwedeng mag-acquire ng jurisdictions ang Senate because of what the decisions ruling, no, by the Supreme Court is void, is final and executory, no, because the impeachment complaint filed against the Vice President is void and ab initio. Ibig sabihin noon, walang bisa mula pa lang sa umpisa. Nung pinail yung complaint, impeachment complaint, wala na siyang bisa, kung kumbaga walang bearing. Kaya na-dismiss sa Korte Suprema. Kaya yun yung pinapatungkol ni Senator Marcolita na inalintulad niya sa isang ahas itong mga retired associate justice, mga retired member of the institutions, no? Yung mga tao na yun. So, hanggang doon lang po, mga kabayaning Pilipino, naway patuloy nating suportahan ang channel na ito. Maraming salamat po, mag-subscribe po tayo. Once again, ito po ay isang paalala kung saan na tayo lupalop ng mundo. Tayo po ay laging mag-ingat. Maraming salamat po.